Hoy, Teresa! Bilisan mo dyan! Baka maubusan ka ng bangus! Sigaw ni Aling Pina habang bitbit ang bayong na puno ng mga gulay. Kumakaway pa ito habang tumatawid sa kalsada. Mukhang may fiesta na naman sa inyo ni Pina. Sagot ni Teresa na abalang-abala sa pagbabalot ng kakanin sa kanilang maliit na pwesto sa tabi ng palengke. Nakatali ang kanyang buhok sa likod, suot ang simpleng duster at apron na may mansya ng galapong pero baka sa kanyang mukha ang sigla. Aba, syempre. Uuwi daw sa Ramon mo ngayong hapon, di ba? Syempre dapat may handa. Baka naman sa susunod, anak na naman ang dala ninyo. Sabay kindat ni Aling Pina. Ay nako, Nay. Puro trabaho nga raw sila sa Maynila eh. Kung anak lang po talagang pag-uusapan, baka mas marami na po ang anak namin kaysa sa bangus sa palengke. Napatawa ang mga tindera sa paligid. Si Teresa kasi, kilala sa buong baryo hindi lang sa masarap na kakanin, kundi sa pagiging mapagmahal na asawa. Laging siya ang bida tuwing Sabado ng gabi kapag si Ramon umuwi. Tahimik, marespeto, at makisig at medyo umitim na sa trabaho sa syudad. Pagkatapos mag-ayos ng paninda, dumiretso si Teresa sa bahay nila sa may dulo ng baryo. Maliit pero maaliwalas. May dalang kwarto, tanim na mga gumamela sa harapan, at palaging amoy niyog ang paligid. Dumaan siya sa kanilang silid at inamoy ang polo ni Ramon na suot nito sa huling pag-uwi. Naku Ram, paano ba yan? Makakakaan ka na naman ng paborito mong suman. Bulong niya habang hinihahanda ang mesa. Isinabay na rin niya ang paglalagay ng bagong kurtina at pagdilig sa halaman. Maaliwalas ang loob ng bahay. Halatang may inaasahan. Maya-maya pa, may narinig siyang busina sa labas ng kanilang bahay. Siya na yun! Halos mapatalon si Teresa habang lumalabas. At sa wakas, bumungad si Ramon. Bit-bit ang isang maliit na bag at may ngiting matagal niya ng inaasam. Si tatay na yun! Sabi ng dalawang anak nila. Teresa, mga anak! Sigaw ni Ramon habang binababang motorsiklong sinakyan niya. Agad itong lumapit at niyakap siya. Hoy, amoy pahawis ka na naman! Sabay tampad ni Teresa sa dibdib ng asawa, pero hindi maitago ang kilig. At ikaw, amoy gata pa rin. Sagot ni Ramon, sabay halik sa pisngi niya. Naglakad silang magkahawak kamay papasok ng bahay. Tila bagong kasal pa rin kahit 7 taon na silang mag-asawa. Habang kumakain ng hapunan, panayang-kwento ni Ramon sa trabaho sa mesa kasama ang 2 nilang anak. May bagong security project kami sa isang subdivision sa Laguna. Malaking bahay, Teresa. Parang hotel ang itsura sa mga banyo. Sabi ko nga sa sarili ko, balang araw, magpapagawa rin ako ng ganyan para sa'yo. Aba, wag mo lang akong iwan sa bahay na yan ha. Kahit mansyon pa yan, kung wala ka hindi rin ako tatagal. Tsk, ikaw talaga. Kahit saan, basta kasama ko kayo. Tahanan ko yun. Bulong ni Ramon habang inaabot ang kamay ng asawa. Matagal silang nagtitigan. Ramdam ni Teresa ang totoong mga salitang yon. Kaya kahit pagod si Ramon, kahit bihirang pag-uwi, nanatili siyang tapat. Teka, may dala nga pala ako sa'yo. Sabay kuha ni Ramon ng malit na kahon mula sa bag. Naku, ano na naman yan? Hindi ba sabi ko, itabi mo na lang yung pera mo? Anong magagawa ko kung miss na miss kita? Ayun bracelet. Galing sa Divisoria, pero handmade. Hindi man mahalin pero simbolo ko yun na kahit nasan ako, bit-bit kita. Napangiti si Teresa. Binuka niyang kamay at sinuot ni Ramon ang pulsera sa kanyang pulso. Salamat Ram. Pangako mo ha, hindi mo ako iiwan. Teresa, ikaw lang. Kahit ilang gyera pang pagdaanan ko. Kinabukasan, maaga silang nagising. Si Teresa nagluto ng paboritong sinangag ni Ramon, habang si Ramon naman ay nag-ayos ng bubong na may tagas at ang mga anak nila natutulog pa rin. Nagtulungan sila sa mga gawain, sabay tawa, sabay tampuhan. Uy, wag mo na nga ako sabuhin ng tubig dyan. Sigaw ni Teresa habang naglalaba. Aba, para ka lang may paliguan. Mainit kaya.
Tawa ni Ramon habang hawak ang hose ng tubig. Sige, subukan mong ibuhos yan at sisingilin kita sa upa rito sa bahay ko. Uy, bahay nating dalawa to. Kaya kung maniningil ka, kalahati lang. Sagot ni Ramon habang tumatakbo balapit at niyakap si Teresa mula sa likod. Natahimik si Teresa. Naramdaman niyang humigpit ang yakap ni Ramon. Salamat. Sa ano? Sa lahat. Sa paghihintay, sa pagmamahal, sa paniniwala. Alam kong mahirap yung sitwasyon ko sa trabaho. Pero, ikaw ang dahilan kung bakit ako hindi sumusuko. Ako rin. Ikaw ang dahilan kung bakit masarap pa rin gumising kahit paulit-ulit ng hirap. Niyakap siyang muling ni Ramon at sa sandaling yon, walang ingay, walang sigawan. Taging tibok lang ng puso ang naroon. Hanggang sa nagising ng kanilang anak at napuno ng ingay tawa nilang apat. Habang papalapit ang gabi, nag-impake na si Ramon. Isang gabi lang siya gaya ng dati. Kay Teresa masakit man, pero kailangan niyang tanggapin. Babalik ka agad ha? Wika ni Teresa habang inaayos ang kwelyo ng polo ni Ramon. Bagong pa ako mamiss. Nandito na ako ulit. Mag-ingat ka rito. At ikaw din doon. Huwag masyadong magpagabi. Kumain ka sa oras. At huwag akong tititig sa ibang babae. Oo na. Hindi. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Umalis si Ramon sakay ng tricycle. Sa mata ni Teresa, paalis man, dala nito ang bahagi ng kanyang puso. Ngunit hindi niya alam, sa susunod na pag-uwi ni Ramon, ibang Ramon ang babalik. Ngunit sa gabing yon, sa ilalim ng mga bituin, si Teresa at ang dalawang anak nila ay payapang natulog. Hawak pa rin ang pulseras na bigay ni Ramon at ang pag-asang hindi magbabago ang pagmamahal nila. Lumipas ang ilang araw na naman, umuwi ulit si Ramon sa kanilang bahay. Ma, dumating na po si Papa! Sigaw ni Tonton, ang 7 taong gulang nilang anak habang patakbong pumasok sa kusina. Halos sumabog ang dalang sabaw ni Teresa sa lakaba, pero agad din siyang natawa. Tonton naman! Nasa kaldero pa lang yung ulam. Gusto mo nang sumugod? Excited lang po ako. Hindi po ba pwede yun? Hay nako, excited ka lang kasi may pasalubong ka din naman. Sabat ni Clara, ang panganay nilang 11 taong gulang, habang nag-aayos ng plato. Aba syempre si Papa yun palaging may dala. Biglang bumukas ang gate, kasabay nito ay ang busina ng motor ni Ramon. Yun na! Sabay sigay ng 2 bata habang nag-uunahan palabas. Ngumiti si Teresa habang pinagmamasta ng mga anak. Sa kabila ng simpleng buhay, masaya sila. Hindi man maranya pero buo. Sa kanya, sapat ang gantong eksena. Yung tawanan ng mga bata, ang pag-uwi ni Ramon at ang bawat hapong magkakasama silang lahat. Mga anak ko, teka. Bago ang yakap, kailangan muna mga tanong. Sino ang pinakamasipag ngayong linggo? Ako! Sabay sigaw ng dalawa. Sino ang laging unang bumabangon? Ako! Sino ang laging naunang kumain ng biskwit kahit hindi pa almusal? Sabay sulyap kay Tonton. Uy, hindi po ako lang yun! Protesta ni Tonton na namumula sa tawa. Hala, may pasalubong ba ang mga sakim? Tanong ni Ramon habang kinikinditan ng asawa. Meron, basta hindi nila lalagpasin si mama nila. Sigaw ni Teresa mula sa pinto. Si mama, sirayan na ng kusina. Namiss kita. Sabay lakad ni Ramon papasok at agad na hinalikan sa pisngi si Teresa. Halatang halata, amoy pawis ka na naman. Sagot ni Teresa sabay kurot sa tagiliran ni Ramon. Amoy tagumpay to mahal ko. Sagot ni Ramon sabay bigay ng isang maliit na kahon. Tanong ni Teresa habang binubuksan ng kahon. Isang pares ng hikaw, simpleng silver hoops. Hindi mamahalin pero bagay sa'yo. Para ka na artista. Aba, artista ng kakanin? Nagkatinginan silang dalawa. Sa simpleng palitan ng biro,
damang-damang matibay na haligi ng kanilang pamilya. Pagkakain, nagtulungan silang lahat magligpit. Si Clara ay naghuhugas ng pinggan, si Tonton ay nagpupunas ng mesa, habang si Ramon ay nag-aayos ng lababo. Papa, gusto ko pong maging pulis balang araw. Oh, talaga? Bakit hindi sundalo tulad ni Papa doon? Kasi po pag pulis lagi pong may baril, may kotse at may whistle po. At ikaw, Clara? Gusto ko pong maging guro, katulad po ni Ma'am Jessa. Naku, sigurado ka? Laging pagod yun, laging puyat. Baka hindi ka na makapag-TikTok. Papa, hindi ako mahilig sa TikTok. Ay, ganyan din nagsabi ng mama niyo nung una. Hoy, huwag mo akong isali dyan ha. Noon yun, wala pang TikTok. Sabay batok ni Teresa sa braso ni Ramon. Ngayon, may if burials ka na lang. Dagdag ni Clara. Nagkatawanan ulit ang buong pamilya. Si Teresa, bagamat napapagod araw-araw ay masaya. Hindi lahat may gintong buhay. Isang pamilya, kumpleto, nagtatawanan kahit sa gitna ng mga simpleng ulam. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, habang ang mga bata ay abalang naguguhit sa sala, magkausap naman sa labas ng bahay si Teresa at Ramon. Salamat, Ram. Para saan? Para sa lahat. Sa pag-uwi mo, sa effort, sa pagpapasay sa mga bata, at sa pagiging tapat. Minsan iniisip ko, sapat bang ginagawa ko? Sapat na sapat. Hindi mo ba naririnig ang tawa ng mga anak mo? Hindi mo ba nararamdam ng kapayapaan tuwing magkasama tayo? Hindi mo ba nakikita ang mga mata ko tuwing nakakauwi ka? Ram, hindi ko kailangan ng mariyang buhay. Hindi ko kailangan ng mamahaling regalo. Ang gusto ko lang, ang pamilya natin. Buo, masaya, tapat sa isa't isa. At yun ang pangako ko, habang buhay. Sa gabing yun, natulog silang magkayakap. Si Tonton ay halos mahulog sa kama, habang si Clara ay umakap kay Teresa na parang baby pa rin. Si Ramon ay nakatalikod, pero nakaabot ng kamay kay Teresa. Hinahawakan ng kanyang palad. Sa mga sandaling yun, tila bang walang problema sa mundo. Tila kay dali ng buhay. Walang hinala at walang sakit. At sa isipan ni Teresa, siya'y palihim na nagdarasal. Panginoon, salamat po sa araw na to. Kung ano man ang meron kami ngayon, sapat na po. Huwag niyo pong hayaang masira to. Sana po habang buhay kaming ganito. Ngunit ang tadhana, may sariling paraan ng pagsubok sa paniniwala. Clara, bilisan mo anak, baka maiwan tayo sa misa. Sigaw ni Teresa habang tinatali ang buhok ni Tonton, na pilit tinatago ang bagong ahit na may hati sa gitna. Si Tonton kasi, kinutkot yung anit niya. Mukha tuloy siyang bibe. Uy, hindi totoo yan ha. Sabi ni Papa, pogi daw ako. Pogi ka naman talaga anak. Mana ka sa akin. Sabay kindat ni Ramon habang inaabot ang kanyang polo. Mana? Mas marami kang nunal kaysa sa pogi points eh. Uy. Huwag na mo nang binibilang nunal ko. Lahat yan Lucky Charm. Bakit ako lang nunal? Pero ikaw pa rin napakasawa ko. Sagot ni Teresa habang nilalagyan ng pulbo si Tonton. Napatawa si Ramon habang si Clara at Tonton ay nagpalakpakan. Para bang nanalo na naman si Teresa sa debate nila. Pagdating sa simbahan, magkasama silang naupo sa gitna. Parang isang larawan ng perpektong pamilya. Pagkatapos ng misa, diretso sila sa kalendaryang malapit sa palengke. Ma, may crispy pata sila oh. Please po. Buling ni Tonton habang hawak ang menu. Oo nga ma, treat nyo na po to. Ang galing ko sa exam ko sa math. Dagdag naman ni Clara. Treat ng papa ninyo. Siya ang bagong sweldo eh. Akala ko ba, mag-iipon na tayo? Mas masarap kaya gumastos pag kumpleto ang pamilya. Basta ako crispy pata ako ah. Tapunin mo ng konting sabaw yung kanin ko ma. Haba bossing ka na pala? Habang kumakain sila,
Abala naman sila sa kwentuhan ng kanilang pamilya. Papa, ano pong pinakadelikado mong naging assignment? Tanong ni Clara habang ninunguya ang kanin. Siguro yung na-assign ako nun sa Mindoro. Meron kasing, dun kaso ng illegal logging. Tapos kaming inutusan magbantay sa bundok. 6 na oras kaming walang signal. Wala pong signal? Paano po kayo nag-FB? Anak, wala pang FB noon. Ha? Paano po kayo nagsasaya? Text lang. Tapos kapag gusto mo makita yung picture ng crush mo, kailangan mo pang ipadevelop sa Kodak. Papa, baka joke yan. Kodak, may ganon? Hoy, hindi to comedy bar, no? Mga anak, wala pa kasing cellphone noon sa smart. Lahat basic lang. Kahit snake lang ang laro, masaya na kami. Walang email, walang TikTok. Grabe, di ko kaya. Sabay iling ni Tonton. Kami nga kinaya eh. Kaya nyo rin kung gugustuhin nyo. Lalo na kung may kasama kang tulad ni mama ninyo. Sabay ngiti ni Teresa habang sinasandala ng balikat ni Ramon. Sa araw na yon, napuno ng tao ang pagsasalo nila na para bang wala nang bukas ang mga ngiti sa labi nila. Kinagabihan, habang abala si Teresa sa paglalaba, dumaan si Ramon sa likod bahay hawak ng isang plastic na may lamang inumin. Oh, may binili ka na namang soft drinks? Hindi, gatas para kay Tonton. Sabi niya, gusto rin niya maging matangkad tulad ko. Ha? Ram, 5'7" ka lang. Si Tonton baka umasa ng 6 feet. Uy, grabe ka. 5'8" ako, no? Sa sapatos mo lang, no? Grabe ka. Mapanghusga. O ito, tagalaba, tagapagtanggol ng pamilya, at tagapulbos ng mga bata. Dapat may dagdag sweldo ka, ha? Sabay inabot ni Ramon ng plastic sa asawa. Sana nga, kasi pati ikaw, ako na rin nagpupulbos. Teka, anong ibig mong sabihin? Abay, pati brief mo akong naglalaba. Pati baho mo akong umaamoy. Pati lungkot mo akong lumulunok. Ramdam ko yung Therese. Kaya nga sinusubukan kong bumawi. Kahit sa malit na paraan. Di ba mas masaya ngayon? Mas masaya. Pero syempre gusto ko pang masigit doon. Paano pa ba? May kulang ba ako? Wala. Pero sana pag may problema ka, sabihin mo agad. Huwag mong dalhin mag-isa. Pangako. Walang sikreto, ha? Promise. Wala akong tinatago. Sagot ni Ramon, pero sa tinig niya, may bahagyang pag-aalinlangan na hindi napansin ni Teresa. Kinabukasan habang naghahanda na naman si Ramon pauwi ng syudad, abalang mga bata sa pagpupusit ng tsokolate sa bag ng papa nila. Papa, may dala ka pong snack, ha? Sabi ni Tonton habang pinapasok ang choco wafer sa gilid ng bag. At picture po naming 4, Papa. Dagdag ni Clara sabay kuha ng Polaroid nila sa ref. Oh, ba't nyo nilalagay dyan? Para hindi mo kami miss agad. Nakatayo lang si Teresa sa gilid. Hawak ang termos ng kape habang nakangiti. Ram, ingat ka, ha? Wala mo nang inom-inom kung hindi mo ako kasama. At huwag na huwag kang magkakasakit. Masusunod, boss. Sabay halik sa pisngi ng asawa. Pag-alis ni Ramon, tumingin si Teresa sa langit. Panandali ang katahimikan. Panandali ang panalangin. Salamat, Panginoon. Salamat po at buo kami. Hindi niya alam na may bagyang bitak sa dingding ng tahanan nila. Hindi pa halata, pero unti-unti nang bubuka. Maaga pa lamang ay gising na si Teresa. Tulad ng nakagawian, inayos ang mga panila sa kanyang karinderya. Siniguradong sariwang masangkap at niluto ang mga paborito ng suki. Sinigang na baboy, ginisang munggo, adobong manok. Habang lumuluto ang amoy ng bawang at sibuyas sa kawali, nakatanaw siya sa labas ng bintana na tila may kulang. Maaga pa. Bulong niya sa sarili. Pero kahit abalang mga kamay, ang isip niya lumilipad pa rin kay Ramon. Pero lumipas ang ilang buwan mula nung huli lang pag-uusap ng masinsinan. Dati-rati kahit pagod galing trabaho,
May halik sa pisngi. May kwento tungkol sa araw niya. Pero ngayon, tahimik na si Ramon. Wala nang lambing. Wala nang titig na may alab. Para na lang silang dalawang estranghero sa iisang bubong. At nitong mga nakarang gabi, madalas late umuwi si Ramon. At kung umuwi man, tahimik. Wala nang kamusta ka mahal o namiss kita. Sa halip, tatalikod, maliligo at matutulog agad. Wala ring text o tawag buong araw. Ang dating mainit na samahan, tila unti-unting nilalamig. Ngunit hindi umiimik si Teresa. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil hindi siya basta-basta nagpapadala sa hinala. Baka pagod lang, baka stress sa trabaho. Sa isip niya, ngunit sa puso niya may kumakabog na. Hindi lang pagod ng dahilan kundi may mali. Kinagabihan, habang kumakain ng kanilang buong pamilya, tahimik si Ramon. Pati mga bata ay nakaramdam ng tensyon. Pa, bakit di mo po kinakain yung adobo? Paborito mo to, di ba? Tanong ni Tonton. Tumingin naman si Ramon sa pinggan. Busog pa ako. Maikling sagot niya sabay inom ng tubig. Hindi mo na ba nagugusto ng mga luto ko? Hindi sa ganun. Pagod din talaga ako. At isa pa, maaga pa ako bukas. Sabay tayo ni Ramon. Ramon, lagi kang maaga, lagi kang pagod. Lagi kang wala. Anong ibig mo sabihin? Wala. Napapansin ko lang. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Huwag kang magpaikot-ikot. Hindi ako nagpapaikot-ikot. Nagtatanong lang ako. Natahimik ang buong mesa. Ang mga batay nagkatinginan. Mga anak, doon na muna kayo sa kwarto kumain. Mahina ang utos ni Teresa. Pagkaalis ng mga bata, si Ramon ang unang nagsalita. Kung pagod na ako, pagod ako. Huwag mo naman akong kulitin. Hindi mo alam ang bigat ng trabaho ko. At hindi mo rin alam ang bigat ng tahimik na pag-aalala ko. Araw-araw ko nagbibilang ng oras kapag uuwi ka. Araw-araw ko nagtataka kung may nagbago na ba. Pero ikaw, parang wala lang. Walang paliwanag. Walang malasakit. Hindi mo alam ang mga nangyayari sa labas, Teresa. Hindi puro bahay at karinderya lang ang buhay. Pero asawa mo ako, Ramon. May karapatan akong malaman kung bakit biglang naging malamig. Hindi mo ako kasambahay na pwedeng baliwalain. Kung iniisip mong may babae ako, wala. At kung gusto mo makipagtalo gabi-gabi, ayoko. Pagod na ako. Hindi ko sinasabing may babae ka. Pero hindi ko rin masabing wala. Dahil hindi ka nagsasalita. Bumuntong hininga si Ramon, sabay lakad paalabas ng pintuan. Saan ka naman pupunta? Magpapahangin. Sagot niya at hindi lumingon. Naiwan si Teresa sa sala, naupo-upo, pinipigil ang lumuha. Sa gitna ng katahimikan, tinanong niya ang sarili. Bakit hindi nga ba siya makalala? Bakit parang hindi na siya si Ramon na minahal niya? Napatingin siya sa litrato nilang dalaw sa aparador. Nakangiti, magkaakbay, punong-puno ng pangarap. Pero ang larawan ay tila alaala na lang ng isang panahong malayo na ngayon. Kinabukasan maagang umalis si Ramon. Wala nang paalam, wala nang halik. Iniwan lang ang tunog ng pinto bilang pamamaalam. Nakatitig lang si Teresa sa tasa ng kape na malamig na rin, tulad ng pakikitungo sa kanya ng asawa niya. Habang naglalakad papunta sa pwesto, kasabay ang init ng araw ang bigat sa dibdib. Ngunit sa bawat hakbang, pinilit ang tumindig. Hindi siya pwedeng manatiling wasak. Pagdating sa karinderya, agad siyang sinalubong ng suking si Liza. Teresa! Nako, ang saya ko't may sinigang kayo uli. May kwento pa ako. Sige lang, kwento mo habang nagsasandok ako. Pero kahit abala sa kusina, hindi maalis sa isip niya ang malamig na tingin ni Ramon. Ang pag-iwas, ang pagbabago, ramdam ng unti-unti nang lumalayo sa kanyang lalaking minsan nangakong sa hirap at ginhawa. Sa hapon habang nagpapahinga, tumunog ang cellphone ni Teresa sanhi na may mensahe, pero hindi niya alam kung saan galing. Alam mo ba talagang saan nagpupunta si Ramon tuwing gabi?
Napapitlag si Teresa. Agad siyang lumingas sa paligid na tila may matang nanunood. Baka gusto mong malaman na totoo. Ayoko manahimik habang ginagamit ka lang. Nalaglag ang cellphone mula sa kanyang kamay. At sa loob ng puso niya, sa wakas, may kumpirmasyong matagal niya nang tinatanggihan na ang katahimikan ni Ramon ay hindi lang sa simpleng pagod, kundi may tinatago. Tanghali iyon, mainit, malinsangan, ngunit punong-puno ng taong karinderya ni Teresa. Pila ang mga suki, pawisan ng mga kargador, at masayang mga kwentuhan. Sa gitna ng lahat, masigla si Teresa sa pagsasandok at pakikipagbiruan. Tila ba nalilimutan ng konti ang malamig na pakikitungo ni Ramon itong mga araw. Teresa, dagdagan mo naman ng sabaw tong sinigang ko. Sobrang sarap kasi. Aba, syempre. Gawa ng pusong umaasa, pusong nagmamahal. Pabirong sagot ni Teresa sabay tawa ng mga nakapaligid. Ngunit sa gitna ng tawanan, may biglang humintong isang mamahaling kotse sa harapan ng karinderya. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang babaeng matangkad. Makinis, naka-heels na pula at suot ay tila pang mall na outfit at hindi pang kalsada. Nanahimik ang mga tao. Napatingin si Teresa sa babae at sa unang tingin pa lang, naramdaman niyang may kakaiba. Dumiretso ang babae sa harapan ng karinderya. Taas tumigil sa kinarang pila at walang pasintabing nagsalita. Ikaw si Teresa, diba? Oo, ako nga. Bakit? Ako si Lorena. Ang asawa ni Ramon. Tila nabingi ang buong paligid. Walang kumibo at tila huminto ang mundo. Patawad. Ano ulit yung sinabi mo? Ako, ang legal na asawa ni Ramon. Siya ang asawa ko. At gusto ko lang ipaalam sa'yo na nagsasayang ka lang ng oras. Legal kang asawa? At teka, nahihibang ka na ba, miss? Kami ang kasal ni Ramon. Ikaw yata ang naliligaw eh. Talaga? Legal ba talaga? Sigurado ka bang hindi ka lang kinabit niya habang kami kasal na? Pasensya ka na. Hindi ako nakikipag-agawan. Hindi ako kabit. At lalong hindi ako pumapato sa lalaking may sabit. Ay, ganyan talaga yung mga di alam ang buong kwento. Akala nila sila ang bida. Pero sorry ka nilang, Teresa. Ako ang nauna. Ako ang legal. May papeles kami. At mukhang ikaw ang second wife. Kung ikinasal nga kayo legally. Nagbulungan ng mga tao sa paligid. Ang ibang suki na patingin kay Teresa, ang ibang hindi malaman kung aalis o makikiusyoso. Pero si Teresa, matadag pa din ang tingin. Kung totoo nga yung sinasabi mo, bakit ngayon ka lang sumulpot? Bakit hindi ka dumiretso kay Ramon? Kundi dito ka pa naghanap ng eksena sa pwesto ko? Simple lang. Gusto kong makita kung sino yung babaeng pumalit sa akin. Gusto kong malaman kung sinong babaeng pinili niya. Habang naghihintay ako sa Manila, na bumalik siya sa akin. Kaya pala. Naghintay ka. Pero naghintay ka sa maling tao. At ngayon gusto mong guluhin ang buhay ko para lang masabing ikaw ang nauna? Sorry, Lorena ha. Hindi ako naglalaro sa putek. At hindi ako nakikipaglaro. Ipinaglalaban ko lang kung anong akin. Kung talagang sa'yo siya, bakit kailangan mo dumungo sa buhay ko? Kung sigurado ka, di kunin mo. Hindi ako humahawak ng lalaking ayaw na sa akin. Natahimik si Lorena saglit. Pero kita sa mukha ang galit at ang paninibugho. Hindi niya inakala ang pinuntahan niya ay hindi lang basta-basta babae. Hindi palaban si Teresa sa salita, pero matatag ang paninindigan. Magkakaalaman din tayo. At kapag dumating ang papel, doon ka lang humagulgol. Baka sakaling matanggap mo na hindi ikaw ang panili. Kapag dumating ang papel at totoo nga, ako ang unang lalakad palabas. Pero hanggang sa ngayon, Lorena, wala akong kasalanan sa'yo. Ang lalaking pinag-aagawan mo, siyang may utang sa ating dalawa. Tumalikod si Teresa at pinagpatuloy ang pagsandok ng pagkain sa tray ng isang suki.
Pasensya na kayo mga suki Sandali lang yung palabas. Pagkatapos ang mainit na insidenteng pagbisita ni Lorena sa karinderya, hindi na mapakali si Teresa. Hindi siya makakain, hindi makatulog. Iba ang pakiramdam. Ang dating tahimik at payapang mundong binuo niya kasama si Ramon ay unti-unting gumuho. Pero hindi pa siya kumikibo. Hindi pa siya sigurado. Hanggang sa gabing yon, dumating si Ramon pero hindi pa niya kayang sabihin dahil akala niya hindi totoo. At sa gabing yon, nanatili na siyang tahimik at walang ginawa. Kinabukasan naman, maagang nagbukas si Teresa ng kanyang pwesto sa palengke na para bang walang nangyari kahapon. Katulad ng dati, pinunasan niyang lamesa, inayos ang mga gulay at maayos na isinawit ang mga bayong sa gilid. Dala pa rin niya ang ngiting pilit niyang hinuhugot sa kabila ng sakit ng kahapon. Hindi madali, pero pinipilit niyang bumangon. Teresa, pakilo nga ng kamatis. Sandali lang po Ate Nida Pipiliin ko lang po yung matataba at sariwa para sa inyo. Ngunit habang abala siya sa pagtimbang, isang malakas sa pitik ng takong ang umalingaw-ngaw sa simentadong palengke. Parang may dumating na artista, umulto mula sa impyerno. Napakaaliwalas ng palengke ngayong araw, hindi ba? Napalingon si Teresa. Ang init na kanina'y galing sa araw, ngayon ay tila nagmumula na sa kanyang batok dahil dumating naman si Lorena. Ano na naman bang ginagawa mo rito? Namimili. Pero akala ko, tapos ang yugto mo sa buhay ni Ramon. Bakit parang hindi ka pa rin makamove on? Napuno ng tensyon ang paligid. Isa-isang tumigil sa pagtitinda at pagbili ang mga tao at nagbubulungan na. Ayan, nagsisimula na naman sila. Ay nako, iba talaga pagkabit. Kahapon pa yan sila, hindi ba sila nagsasawa? Ang tanging bulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Baka ikaw hindi makamove on? Hindi ba't asawa kong kinuha mo habang kasal pa kami? Asawa? Ay, aniwan ka na nga, di ba? Bakit? Bakit umaasa ka pa rin babalik siya sa'yo? Kawawa ka naman. Hindi na ako umaasa sa lalaking hindi marunong lumingon sa tunay na pagmamahal. Pero ikaw, hindi ka pa natatakot na kapag naubos ang pera niya, ikaw naman ang iiwan niya? Hindi ko kailangan ng payo mula sa tulad mo. Tingnan mo ang sarili mo. Mukhang toy na palengkerang iniwan sa kangkungan. At sa bilis ng pangyayari, sa isang iglap, napalapit ang mukha ni Teresa kay Lorena. At kasunod niyon ay isang malutong na sampalang dumapo sa pisngi ni Teresa. Dahilan para magulat ang lahat. Napaatras si Teresa. Ngunit bago pa man makalayo si Lorena, hinila ni Teresa ang buhok nito. Huwag mo akong sasampalin sa sarili kong pwesto. Bitawan mo ako! Sigaw ni Lorena habang pilit inaalis ang kamay ni Teresa sa kanyang buhok. Sabunutan, sigawan, tulakan at dahilan na nagkagulo ang buong palengke. May mga tumawag ng tanod, may nagvi-video. Pero ang iba, tila nanunood ang teleserye sa gitna ng palengke. Akala mo matatakot ako sa'yo? Ikaw ang kabit. Ikaw ang dapat mahiya at hindi ako. Wala akong dapat ikahiya. Ako ang pinili ni Ramon. Balik ni Lorena habang hawak din ang buhok ni Teresa. Sa kabila ng kaguluhan, may isang boses ang sumigaw. Bitawan niyo nga ang isa't isa. Si Emil, sumulpot na parang bayani. Mabilis na inawat ang dalawa at hinila niya si Teresa palayo. Teresa, tama na. Tingnan mo ang sarili mo. Hindi ko sinimulan yon. Siyang unang nanampal. Pero hindi mo kailangang babaan ang sarili mo para lang makaganti. Mas mataas ka kaysa sa kanya. Tumigil si Teresa pero umuugong pa rin ang mga bulong-bulungan. Si Lorena, hawak na sa bunot na buhok. Nilapitan muli si Teresa. Ngunit ngayon ay may luha na sa mga mata. Bakit hindi mo pa kami patahimikin, Teresa? Panalo na ako. Pero bakit pakiramdam ko talo pa rin ako? Kasi kahit nakuha mo si Ramon, hindi mo nakuha ang puso niya. Kasi kahit gaano mo siya paglaban, hindi mo siya nakilala gaya ng pagkakakilala ko.
At habang ako natututong bumangon, ikaw lumulubog sa paninira. Hindi na umimik si Lorena. Tumalikod ito, pinipigilan ng pag-iyak at mabilis na lumayo. Sa dulo ng araw habang nag-ayos si Teresa ng kanyang mga paninda, lumapit si Emil na may dalang yellow at gamot. Masakit pa ba? Konti. Pero mas masakit ang mga panahong pinili kong manahimik kahit binabastos na ako. Ngayon hindi ka natatahimik. Ngayon, pinaglaban mo ng sarili mo. Salamat, Emil. Salamat kasi kahit anong gulong pinasok ko, andyan ka lang. Tiwala ako sa'yo. At kahit may sabunutan pa, di ako alis. Sa araw na yon, sa gitna ng tensyon at sabunutan, muling nabuhay ang apoy. Hindi ng galit, kundi ng lakas ni Teresa. At sa bawat hakbang niya palabas ng palengke, alam niyang hindi pa siya kailanman magpapatalo, kahit kanino pa. Hanggang sumapit ang gabi, hindi na napigilan ni Teresa ang umamin kay Ramon sa nangyari kahapon at ngayon. Ramon, may bisita akong dumating kanina. Sino? Yung supplier ba ng manok? May atraso ba? Hindi. Si Lorena. Sa naging sagot ni Teresa, nabitaw ni Ramon ang pitsela may lamang tubig. Kumalabog ito sa mesa at tumutulo ang tubig sa sahig. Anong ginagawa niya rito? Ayon sa kanya, asawa mo raw siya. At hindi rin basta-basta. Legal kayo. Mas matagal pa raw kesa sa akin. Wala siyang karapatang gawin yun. Wala siyang alam at galit lang yun. Galit? Galit sa akin o sa'yo? Kasi ang alam ko, galit siya kasi iniwan mo siya para sa akin. Ano ba talaga, Ramon? Ako bang kabit o siya? Hindi ganun ang iniisip mo, Teresa. Hindi ganon. Gusto ko lang totoo. Gusto ko lang malinaw. Dahil kung totoo ang mga sinasabi niya, niloloko mo lang ako. Hindi lang minsan. Paulit-ulit. Hindi ko sinasadya, Teresa. Hindi sinasadya. Ikinasal ka sa akin habang may asawa ka pa? Habang hindi pa kayo legal ni hiwalay? Anong tawag mo doon? Ha? Aksidente? Minahal kita. At to yun. Totoo? Eh bakit may isa ka pang asawa? Akala mo ba hindi ko malalaman? Tinigil ko na yun noon pa. Hindi ko na siya mahal. Hindi na siya bahagi ng buhay ko. Pero parte pa siya ng buhay mo noon. At hindi mo sinabi. Pinakasalan mo ako sa kasinungalingan mo. Hindi mo ba alam kung gaano ko pinaglaban tong pamilya natin? Habang ikaw pala nilalaro mo lang ako. Nilalaro mo kami mag-iina. Sa katahimikan ni Ramon, bigla naman siyang napuno. Eh paano kung sabihin kong ginulo niya lang ako? Paano kung siya yung ayaw bumitaw? Hindi ko nga alam kung bakit siya pumunta sa'yo eh. Hindi mo alam? O hindi mo inaasahan? Baka hindi mo lang naisip na magsasawa rin ako sa katahimikan mo? Sa mga gabi na palagi kang may overtime, pero wala akong nararamdaman kundi ang lamig mo. Teresa. Huwag mong sabihin, Teresa, na parang wala kang kasalanan. Ibinigay ko ang buong buhay ko sa iyo, Ramon. Iniwan kong negosyo ko noon para sa ating dalawa. Pumayag akong tumira sa probinsya kahit sanay ako sa syudad. Tinanggap kita kahit minsan. Parang iba ng taong pinakasalan ko. Hindi ko nakalang babalik siya. At hindi ko nakalang aabot tayo sa ganito. Aabot tayo saan, Ramon? Sa punto na kailangan ko pang malaman mula sa iba na niloko mo ako? Sa puntong tinatato ako ng buong na parang kaladkarin lang? Tinatawanan ako sa nebihan ng gabet. Ako na asawa mo, na ina ng mga anak mo. Gustong magsalita ni Ramon, pero wala siyang masabi. Hindi niya matapatan ng katotohanan ang binabanggit ni Teresa. Ako ang legal, Ramon. Ako ang legal na asawa mo. Pero bakit pakiramdam ko ako ang pangalawa? Muling lumuhod ang luha ni Teresa. Hindi nito galit. Hindi nito sigaw kundi isang tahimik na pag-iyak. Mas malalim pa sa lahat ng sampal. At sa katahimikan, doon lang bumagsak ang boses ni Ramon. Totoo. Totoo ang lahat. Hindi pa kami legally annulled ni Lorena nang pinakasalan kita. Pero minahal kita, Teresa.
Hindi ko na siya mahal noon pa. Kaya nga tinanggap ko ang buong buhay kasama mo eh. Pero nagkamali ako. Hindi ko sinunod ang tamang proseso. At alam kong kasalanan ko to. Dagdag ni Ramon at hahawakan na sana niyang kamay ni Teresa, pero lumayo si Teresa. Alam mo kung anong mas masakit kaysa sa panloloko, Ramon? Yung inuna mong iwasan ng kahihiyan mo kaysa protektahan ng pagkatao ko. Alam mong maaapektuhan ako, pero tinanggap mo pa rin ang mabuhay tayo sa kasinungalingan. Simula ngayon, huwag ka na munang umuwi. Hindi ko alam kung kailan, pero gusto ko maging buo ulit. Hindi para sa'yo kundi para sa sarili ko at sa mga anak ko. Ani Teresa, at doon niya binuhos ang luhang namumuo sa kanyang mga mata. Ilang buwan ang lumipas simula nang mangyari yun, at ang dating masiglang karindere ni Teresa ay tila isa ng abandonadong kubo. Hula ng init ng kalan, ang halak-haka ng suki, at ang masarap na amoy ng sinigang sa tanghali. Lahat ay parang nawala sa isang iglap. At sa halip, napalitan ito ng mga mata ng tsismosa, mapanlait, at isa sa lahat, mapanghusga. Wala nang natirang katahimikan kay Teresa mula nang tuluyang iwan siya ni Ramon para kay Lorena. Hindi lang puso niya nawasak, kundi pati dignidad, kabuhayan at pagkatao. Sa baryo nila, siya ang sentro ng chismis. Mula sa dating ginagalang na asawa at negosyante, naging tampulan na siya ng tao at maghamak. Ay, hindi ba siya yung iniwan para sa mas bata? Ang kapal naman ng mukha. Nagtitinda pa rin ng gulay sa palengke. Baka may mali sa kanya, kaya siya iniwan, no? Ang bawat bulong ay parang kutsilong inuukit ang sakit sa kanyang puso. Sa bawat tingin, bawat irap ng mga kapitbahay at suki, ramdam niyang mapunuring mata ng mundo. Kaya siya umalis. Walang paalam, iniwan ang kanyang pwesto sa palengke. Isinara ang maliit niyang tindahan at kinuha isang mumurang apartment sa lungsod. Wala siyang balak sabihin kahit kay Emil. Ayaw niya nang may makakita sa kanyang ganito, basag, luhaan, talunan. Ang maliit apartment ay malamig at tahimik. Isang kutsyon, maliit na mesa, ilang lata ng dilata at instant noodles. Doon siya tumira hindi para mabuhay, kundi para magmukmuk kasamang dalawa niyang anak. Isang linggong lumipas, hindi siya lumabas, hindi nag-ayos, hindi kumain ng maayos. Ilang araw siyang hindi naligo. Nakasuot pa rin ang lumang duster, may mancha ng luha, kape at tinik ng sakit. At ang kanyang mga anak ay naaapektuhan din sa nangyari kay Teresa. Pero dahil sa nangyari sa kanya, hindi alam ng kanyang mga anak ang gagawin. Hindi wala pa sila sa tamang edad. Isang gabi bumuhos ang ulan. Malakas. Sumasabay sa kulog ang pagkabog ng puso ni Teresa. Sa lamesa, nakapatong kanyang mga lumang larawan. Isang litrato na yung dala ni Ramon nung bagong kasal pa sila. Isa namang litrato ng kanyang dating tindahan. Buo pa noon ang kanyang mundo. Kinuha niyang isang larawan at tinitigan. Hawak niyang isang baso ng alak na nakuha lang niya sa karatig na tindahan. Ginamit mo lang pala ako. Bulong niya habang unti-unting binasag ang larawan sa sahig. Mama, tigilan niyo na po yan. Please lang po. Mahawa po kayo sa sarili mo at sa amin. Sambit ni Clara habang umiiyak. Mama, nandito pa po kami kahit wala na po si Papa. Sabat naman ni Tonton. Pero nakatitig lang si Teresa sa dalawang anak. Pira-piraso ang salamin na parang siya. Wala nang hugis, wala nang saysay. Bigla siyang tumayo, naglakad pa ikot na tila hindi na alam ang direksyon ng kanyang sarili. Hanggang isang araw may kumatok, malakas at paulit-ulit. Teresa? Teresa, andyan ka ba? Boses iyon ni Emil. Sino po sila? Mahinahong sambit ni Clara. Clara, ikaw ba yan? Ako to, si Kuya Emil mo. Hanggang sa binuksan ni Clara ang pinto. Habang si Teresa, hindi siya lumapit. Nakatayo lang siya sa likod ng pintuan, nakikinig. Pinili niyang huwag magpakita. Gusto niyang masanay sa katahimikan at sa kawalan. Alam kong nasasaktan ka, Teresa.
Pero hindi ka rin iisa. Ani Emil habang papasok siya sa maliit na apartment nila. Pasensya na po kung ganyan na si Mama. Sabi ni Clara. Okay lang. Magiging okay din ang mama mo. Huwag kayong mag-alala. Sambit ni Emil. Ngumiti, sabay hawak sa noo ng dalawa. Nang makaalis ito, nag-iwan pa ito ng plastic bag sa harap ni Teresa. May pagkain, prutas at tubig. 2 linggo pang lumipas simula sa nangyari kay Teresa. At araw-araw ding sinasabihan ni Clara ang ina niya. Dahan-dahan, sa bawat araw, natutong huminga ulit si Teresa. Hindi pa buo, hindi pa masaya, pero mas sinyalis na ng liwanag sa dilim. Isang umaga napatingin siya sa salamin. Namamaga ang mata, tuyot ang labi, ngunit naroon pa rin ang apoy. Hinugasan niyang mukha, binuksan ang bintana, pumasok ang hangin, ang liwanag. Iba pala kapag pinapasok mo muli ang mundo, kahit konti lang. Sinimulan niyang linisin ang paligid. Nagluto siya ng kanin na may sardinas kasama ang anak niya. Hindi lang dahil gutom siya, kundi dahil gusto niya nang mabuhay ulit. Isang gabi habang nakaupo siya sa sahig, may liham siyang binuksan mula kay Emil. Iniwan yun kasama ng pagkain dati. Hindi kita pipilitin, Teresa. Pero andito lang ako kung kailan handa ka na magsalita. Hindi ako alis. Hindi ako susuko. Sapagkat sa likod ng lakas mo, alam kong may sugat. At sa likod mo, may babae pa rin na kayang bumangon. Napahawak si Teresa sa kanyang dibdib. Parang may pumutok. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pag-asa. Kinabukasan lumabas siya, kasama si Clara Tonton. Nakasombrero si Teresa, naka-jacket, ayaw pa rin magpakita ng muka, pero handa nang humakbang. Sa bawat yabak niya sa kasada, tila binubuo ng bulang piraso ng sarili niyang pagkatao. Hindi pa siya handang makipagkita kay Emil. Hindi pa siya handang humarap sa mundo. Pero ang malaga, humakbang siya. Nagdesisyon siyang mabuhay. At balang araw kapag buo na ulit ang puso niya, siya na mismong kakatok sa pinto ng pag-ibig at paghihiganti. Yan kasi, akala mo siya lang talagang mahal ni Ramon. Bulong ng isang matandang babae habang bumibili ng suka sa kabilang tindahan. Ang kapal naman pala ng mukha. Siya palang pangalawa, no? Sabat pa ng isa. Umabot sa tenga ni Teresa ang bawat salitang parang kutsilong paulit-ulit na inuukit sa puso niya. Pero hindi siya nagsalita. Pinili niyang manahimik. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil alam niyang may mga panahong ang katahimikan ng tanging sandata laban sa kahihiyan. Naupo siya sa isang bangketo sa labas ng iniwang karinderya. Hawak ang larawan ng pamilya nila. Larawan na ngayon paalala ng isang kasinungalingan. Ma, bakit di na po tayo sa bahay? May inaayos lang si Mama, anak. Pero hindi tayo mawawala ng bahay, ha? Si Papa po, hindi na po uuwi. May trabaho lang, anak. Sa tamang panahon ipapaliwanag ni Mama. Ilang araw lumipas, dalang isang bag na puro lumang damit at ipong maliit. Nagpunta si Teresa sa munisipyo para kumuha ng dokumento. Doon niya muling nakita si Lorena. Nakapula, nakasuot ang mahaling alahas na parang sinadya talagang ipamukha ang panalo niya. Oh, Teresa, ikaw pala yan. Kumusta ang buhay sa labas ng bahay? Hindi siya pinansin ni Teresa at tuloy-tuloy lang sa pila. Pero hindi papayag si Lorena ang hindi ito asarin. Baka gusto mong malaman, may bala kaming magpakasal ulit ni Ramon. Legal na ngayon. At eto, may balita pa ako. Wala akong pakialam. Excuse me? Ang sabi ko, wala akong pakialam. Hindi ako interesadong marinig ang kahit anong galing sa'yo. Kung akala mo natalo mo ako dahil nakuha mo si Ramon, pasensya na. Hindi ako nakikipagtagisan sa taong hindi marunong rumispeto. Ikaw kayang walang respeto? Ikaw ang sumingit sa amin? Sumingit? Hindi mo nga alam ang buong kwento eh. Ikaw ang siningit ni Ramon habang ako ang inaakala ng legal na asawa niya. Ako ang pinakilala sa pamilya niya.
Ako ang kasama niya. Nung nangangarap pa lang kami ng bahay at negosyo. Di sorry kung ikaw palang unang niloko. Oo, niloko ako. Pero hindi ako manloloko. Hindi ako katulad mo. Umalingaw ang bulungan sa lumang opisina ng munisipyo. Ang ilan ay palihim na lumalapit. Si Teresa kahit inaalipusta ay biglang nagliwanag sa mata ng ibang kababaihan. Isang huwaran na nga sa gitna ng pagkawasak. Habang si Lorena ay hindi na umimik, kundi nanatiling tahimik lang at nahihiya. Lumipas ang gabi, habang nasilid sila ng pinahiram ni Aling Zio, tahimik na nagsusulot si Teresa. Ginuguhit ang plano niya. Hindi na kailangang maghiganti sa parang marahas. Ang tanging laban niya ngayon ay ang pagbangon. Muling bumalik ang apoy sa loob niya. Dati siyang mahusay sa pagluluto. Bakit hindi siya magsimula ulit? Kahit maliit lang. Kaya kinabukasan, nilapitan niya si Emil. Emil? May pakiusap sana ako. Ano yun, Teresa? Kailangan ko ng pwesto kahit maliit lang. Isang lamesa lang sa tabi mo. Magbibenta ako ng kakanin. May natitira pa naman akong puhunan dito Teresa, walang problema sa akin yan. Kahit bukas simulan mo na. At kung may kailangan ka, kahit ingredients o tagal ako, sabihin mo lang. Napangiti si Teresa. Unang ngiti ng tunay na lakas matapos ang ilang linggo ng bangungot. Kaya kinabukasan, may karito na lumitaw sa harap ng palengke. Simple lang karatula, isang luto ni Teresa ang nakasulat. Sumang malagkit, bibingkat puto. Lahat lutong bahay, lahat pusong galing sa sugat. Lumapit naman ang ilang mananay at patikim-tikim. Ay, ang sarap ng puto. Oy, Teresa, ikaw pala. Grabe, misa naman yung luto mo sa karinderya dati. Magkano bang bibingka? Sambit ng mga mamimili. Isa-isa namang nabentang paninda niya. At bago magtanghali, ubos na ang laman ng kariton. Muling bumalik si Teresa sa katauhan niyang matagal ang tinapakan. Hindi bilang asawa ni Ramon, kundi bilang Teresang matatag, marunong at may dangal. Ma, masaya ka na po ba? Mahinahong tanong ni Clara. Oo anak, kahit wala na tayong bahay na ganun kalaki. Basta buo tayong magkasama at buong loob natin. Mas masarap pa yan kaysa sa kahit anong tahanan. At habang unti-unting nagdililim ang kalangitan, muling lumiwanag ang landas ni Teresa. Hindi pa tapos ang laban, pero sa bawat hakbang, isa lang malinaw. Hindi siya basta-basta magpapatalo. Madilim ang gabing yun. Sa tapat ng maliit na silid ay inuupahan niya mula sa isang kaibigang matanda sa lungsod. Nakaupo si Teresa sa malabig na semento. Hawak ng isang lumang larawan ng dalawang Ramon at ng mga bata. Basa pa ang mga mata niya sa kakaiyak at ang dibdib niya ay parang pinupunit sa sakit. Makaraan ng ilang araw, unti-unti, nagsimulang tumayo si Teresa sa kama. Hindi dahil gumaan ang loob niya, kundi dahil naisip ng hindi pwedeng sa ganito siya magwawakas. Hindi siya ang tipo ng babaeng susuko sa isang lalaking sinayang nang siya. Kung iniwan ako ni Ramon, hindi ibig sabihin wala na akong halaga. Bulong niya sa sarili habang pinupunasan ang luhang matagal ng umaagos. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Emil habang sabay silang nagkakape. Hindi ko pa alam, pero gusto kong magsimula ulit. Gusto kong bumalik sa kung sino ako bago niya ako sa akin. Kung gusto mo, tutulungan kita. Pwede mong ilipat ulit ang tindahan mo roon. Hindi kalakihan pero alam kong kaya mo to. Hindi ba nakakahiya? Hubos na nga yung puhunan ko Wala akong kahit ano, may dalawa pa akong anak na papakainin. May lakas ka, may sipag, may determinasyon. At isa kang mabuting ina sa mga anak mo. At yan ang puhunan mo na walang marami. Doon nagsimula ang panibagong yugto ng buhay ni Teresa. Nag-apply siya bilang helper sa isang maliit na bakery habang pinag-iipunan ng sariling pwesto. Walang reklamo kahit pagod. Lahat ng kinikita niya, tinatabi niya sa garapon na may label na para sa kinabukasan. Si Emil naman ay palaging nariyan sa kanya. Minsan driver, minsan bodyguard, minsan tagapakinig kapag hindi niya nakayang kimkimin ng hinanakit.
Sa tuwing naiiyak siya, isang tahimik na haplosang sa likod ang sagot ni Emil. Walang panghusga, walang tanong. Hanggang isang hapon, bumisita si Emil habang nag-ayos si Teresa ng bagong signage. Teresa's Corner? Hindi ba dapat Teresa's Heart? Biro ni Emil habang pinipindot ang ilong niya. Tigilan mo nga yan. Masyado ka ng cheesy. Gusto mo naman, di ba? Ang gusto ko, yung makabenta, hindi yung mapangiwi ang customer sa kilig. Pero seryoso, Teresa. Masaya ako para sa'yo. Hindi mo lang binuulit ang negosyo mo. Binuo mo rin ang sarili mo. Hindi nakasagot si Teresa agad. Tiningnan niya lang si Emil at doon niya napansin. Mula sa simula pa lang, naroon na ito. Hindi siya iniwan. Tahimik nang nakasama sa bawat sakit at sa bawat hakbang. Salamat, Emil. Maraming salamat. Hindi ko to kakayanin kung wala ka. Ilang buwan pa ang lumipas at lumago ang munting negosyo ni Teresa. May 3 na siyang staff at ang dating lamesa ay naging full cafe na may pangalan at identidad. Mula sa pangungutya, ngayon humahanga ng mga taong dating nanlait sa kanya. Minsan napadaan ang isa sa dating tsismosa ng baryo at hindi nito naiwasang lumapit sa cafe. Aba, Teresa, ang ganda na ng pwesto mo ha. Buti ka pa nakabawi. Laging may paraan ang mga tunay lumalaban, Aling Lori. Habang abala si Teresa sa mamamalakad ng negosyo, si Emil na may nanatiling tahimik sa damdamin niya. Ayaw niyang maging hadlang sa pagbangon ni Teresa. Pero minsan, habang sabay silang nagkakape sa isang sulok ng cafe, tinanong niya si Teresa. Bakit hindi ka umalis, Emil? Ang dami mong pwedeng gawin, pero lagi kang nandito. Siguro kasi, ikaw lang gusto kong bantayan. Ikaw lang gusto kong makita habang lumalaban. Hindi ko hinihinging kapalit, Teresa. Pero kung sakaling matuto ka ulit magmahal, sana bigyan mo rin ng pagkakataon ng sarili mong lumigaya. Hindi pa ako handa, Emil. Pero baka malapit na. Nagtagpo ang tingin nila. At sa pagitan ng katahimikan, naroon ang pangakong unti-unting binubuo ng damdaming totoo. Hindi dala ng awa, kundi ng paggalang, ng panahon at ng pusong hindi kailanman lumayo. Isang araw tahimik si Teresa habang nakaupo sa tapat ng kanyang maliit na opisina sa likod ng bagong cafe. Sa kanyang harapan ay may mga resibo, supplier list at expansion plans. Ngunit sa kanyang isipan, isang bagay lang malinaw. Hindi sapat ang kapatawaran. Dapat matuto ang dalawa sa ginawa nilang paninira. Hindi to paghihiganti na may dugo. Hindi to sigawan, barilan o sampalan. Ang nais ni Teresa ay mas malalim. Isang leksyon na hindi nila kailanman malilimutan. Kung gusto mong bumawi, Emil, tulungan mo akong mas bumangon. Ano ibig mo sabihin? Gusto kong itayo muling negosyo ko ng mas malaki, mas matagumpay. At kapag nangyari yun, gusto kong makita nila kung sino talagang pinagsisihan ng sirain. Tutulungan kita. At hindi lang dahil sa gusto kong gumanti ka, kundi dahil karapat-dapat kang makita nila kung gaano kakalaga. Hindi dahil sa kanila, kundi para sa sarili mo. At hindi nagtagal, lumago pa ng lumago ang negosyo ni Teresa at iyon ay dahil sa tulong ni Emil. Samantalang si Ramon, sa bahay niya ay magulo. May mga basyong bote ng alak, mga hindi nalalabhang damit, at tila nawalan na ng gana sa buhay. Walang laman ang kanyang wallet. Ang dating makintab niyang pick-up ay nakuha na ng bangko. At ang tanging naiwan sa kanya ay isang maliit na bahay na hindi pa bayad ng buwis. Si Lorena tumakas na. Isang araw pag-uwi niya, wala na ito kasamang mapapeles, alahas at perang natitira sa kanilang joint account. Walang iniwang sulat, walang text, wala. Naiwan siyang iniwan. Hanggang isang araw may dumating sa pintuan. Ramon. Tawag ng pamilya na boses. Napalingon siya na tila hindi siya makapaniwala. Teresa? Tahimik lang si Teresa. Sa likod niya naroon si Emil
Nakatayo lang at seryosong nakamasid. Anong ginawa mo rito? Wala lang. Binalikan lang kita. Para makita mong hindi lahat ng binasura ay nananatiling basura. Hindi ko naman ginusto ang lahat, Teresa. Niloko rin ako. Nilapitan ako ni Lorena at... Huwag mo nang i-justify. Kahit nilapitan ka, ikaw pa rin ang pumili. At pinili mong sira ng pamilya natin. Ang mga anak natin. Ako. Hindi nakasagot si Ramon. Para siyang batang napagalitan. Ngunit, biglang inabot ni Teresa ang isang sobre. Ano to? Nabenta ang isang branch ko. Naisip mong gamitin ang kita para bayaran ang utang mo sa buwis. Huwag ka nang magtaka. Hindi to para sa'yo, kundi para sa mga anak nating dalawa. Ayoko malaman niyang pabaya kang ama. Salamat. Hindi ko ginagawa to dahil may nararamdaman pa ako sa'yo. Ginagawa ko to dahil tapos na ako. At sa wakas malahin na rin ako. Ani Teresa at tumalikod na. Pagsakay nila sa kotse, tahimik ng si Emil. Hindi mo siya sinaktan. Mas masakit yung alam mong hindi mo na kayang bawiin ang mga mali mo. Habang yung taong sinaktan mo, mas matagumpay pa kaysa sa'yo. Ilang araw makalipas, nagulat si Teresa nang puntahan siya ni Lorena sa cafe. Bit-bit itong kanyang luho. Mahabang buhok, mamahaling bag at matalas sa dila. Aba. Ikaw na pala si Madam Strong Woman? Akala mo ba natatakot ako sa mga pinost mo? Tumigil ka na, Teresa. Hindi mo kayang larong to. Alam mo, Lorena, kung may dapat matakot, hindi ako yon. Alam mong may tinatago kayo. At yan ang huhugutin ko sa hukay. Lakas ng loob mo, ha? Kaya ka nga iniwan ni Ramon. Kasi palaging pamartir ang drama mo. Iniwan ako? O ginamit mo lang siya habang may pera pa? Ngayon wala siyang pera, ha? Itinapon mo na rin? Sayang. Pero sa'yo na siya. Pero ang kasalanan, sa korte yan babawiin. And oops, umalis ka na sa cafe ko. Hindi ka welcome dito. Isang hapon biglang nagpakita si Ramon sa tindahan ni Teresa. Namumutla ito na tila naglahong dating tikas sa sundalo. Bit-bit lang isang bag na may ilang damit at kapirasong dokumento. Teresa, tulungan mo ako. Niloko rin ako ni Lorena. Pinauwi ako, pinagbintang ang nagnakaw. Lahat ng pera ko kinuha niya. Iniwan niya ako. Ayoko sanang makita ka ulit, Ramon. Pero ayaw kong mas makita kang nadudurog. Kasi alam kong pakiramdam niyan. At oo, masakit pa rin. Tawarin mo ako, Teresa. Kung pwede lang balik. Hindi na kailanman mababalik ng sira mo. Pero pinapatawad na kita. Hindi para sa'yo kundi para sa sarili ko. Hindi ako makakausad kung patuloy kong dadalhin ang galit mo. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Alam mo kung saan ka babalik? Sa kulungan. Hindi para makaganti kami, kundi para matuto kang managot. Hindi nadurog bang buhay ng mga taong nagmahal sa'yo? Panahon na para humarap ka sa batas. Sa mga sumunod na linggo, dininig ang kaso ni Teresa. Sa tulong ni Atty. Caloy, napatunayang may peke at pinalabas sa kasunduan ni Lorena na pabor kay Ramon. Gamit ang peking pirma ni Teresa. Napatunayan din ng ilang dokumentong nagpapakita ng paniloko at pamimeke. Nahaharap ngayon si Lorena sa kasong estafa at falsification of public documents, habang si Ramon ay kinasuhan ng bigamy at accessory sa fraud. Pareho silang nagpiyansa, pero nawala ang tiwala ng publiko, lalo na ng kanilang mga dating kasamahan at kaibigan. Sa simpleng panayam ng lokal na radyo, tinanong si Teresa kung bakit niya pa pinaglaban to. Hindi para maging sikat, hindi para makabawi, kundi para sa bawat babaeng nawalan ng boses. Kung hindi ko pinaglaban ang sarili ko, sino pa? At sa lahat ng pinagdaanan ko, natutunan kong kahit gaano ka manwasakan ng iba, may paraan para buuin muling sarili mo. At minsan, mas maganda bang kalalabasan? Ngumiti siya sa dulo ng panayam. Hindi na siya si Teresa noon.
Wala nang babaeng palaging may takot sa mata. Wala na ang luhang mabilis bumagsak sa kanyang titig. Naroon ang lalim ng sugat at ang matatag na pa siya. Panahon na para ipaglaban ang kanyang sarili. Lumipas ang ilang araw mula sa nangyari at sa cafe naman ni Teresa, lumapit kaagad si Emil sa kanya. May oras ka pa ba para sa pag-ibig? Tanong ni Emil habang nag-ayos sila ng bagong menu. Siguro, pero hindi pagmamahal ng isang taong gusto lang ako ang kinin o gawing tagapag-alaga. Ang gusto ko, yung pipili na ako kahit hindi ako perpekto. Kahit hindi ako bago. Pwede ba ako mag-apply? Matagal ka nang natanggap. Hindi mo lang alam. Tumingin si Teresa sa kanya. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming sugat, si Teresa muling umiti. Hindi na dahil sa nakaraan, kundi dahil sa wakas, nakita niya ng sarili niya, ang halaga niya, at ang taong handang mahalin siya sa tamang paraan. Dito nagsimula ang bagong kabanata ng buhay niya. Hindi bilang biktima, kundi bilang isang babaeng piniling magpatawad, magmahal muli at yakapin ang bagong simula. Lumipas ang mga taon, ang dating maliit na cafe ni Teresa ay isa ng kilalang lugar sa lungsod. Hindi lang dahil sa masarap na kape, kundi sa kwento sa likod ng may-ari nito. Isang babaeng minsang nawasak, ngunit muling bumangon. Sa isang tahimik na hapon, habang abala si Teresa sa pag-ayos ng mesa, lumapit si Emil na may hawak na maliit na kahon. Teresa, panahon na siguro. Hindi kita kailanman iniwan. At kung papayagan mo, gusto ko manatili sa tabi mo habang buhay. Sabi niya, nanginginig ang boses ngunit buong loob. Napaluha si Teresa, ngunit this time, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil na sa pagmamahal. Tahimik siyang tumango at niyakap si Emil ng mahigpit. Ang dating sugat ang puso, ngayon buo na. At doon, sa gitna ng simpleng cafe at harap ng mga taong nagmamahal sa kanila, nagwakas ang isang kwento ng pagkakanulo at panibagong simula. Isang happy ending ang pinanday ng sakit, katatagan, tunay na pagmamahal, at isang masayang pamilya kasamang dalawang anak ni Teresa na sina Clara at Tonton. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kaayong salamat!